minamahal na alcalde, palapakan po natin, Kabalang-balang Francisco Isko Moreno Domagoso. At kasama na rin po natin ang ating butihing Vice Mayor Chi Atienza. Kasama na rin po natin ang ating minamahal na Congressman ng ating distrito. Palakpakan po natin, Congressman Erwin Tieng. Ramang-daman natin ang excitement ng bawat isa sa pagbukas ng ating President Presidency Aquino General Hospital na talaga namang inabangan, lalong-lalo na ng mga tagapasik. Muli po ay nakikiusapan po namin ang ating pong mga kapwa-batang Maynila dito po sa Nasekawa na maaari po ay bumiyagdaan po natin ang ating minamahal na punong lungsod. Maaari na po tayo bumalik sa ating mga upuan. Nang sabihin po ay mas maganda po natin ang ating program. Sis, dito na lang po siya sa likod. Sis, po sa likod na lang ka.
Nakikisuyo rin po kami sa ating mga kasamahan. Ang ating mga information officers. Mayayari naman po na tawagan po natin ang ating harapang bahagi. Yung mga nasa gilid po, mayayari po po tayo. Yung mga vloggers po, yung nasa gitna po, please. Para po nakikita po ng mga nasa likod. Dito na naman po yung mga vloggers, kabilang side. Salamat po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magpalakpakan naman po tayo. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa at nalulog po namin kayong tinatanggap sa isang napakahalagang okasyon para sa ating minamahal na lungsod. Higit sa inyo pong mga taga-Baseco, ang formal na inaugurasyon ng President Corazon C. Aquino General Hospital. Ang araw na ito ay hindi lamang simpleng pagbubukas ng isang gusali. Ito po ay simbolo ng malasakit, pagkalinga at pangako ng pamahalaan na tiyakin ang kalusugan ng bawat Manilenyo ay hindi na pinapahalagahan. Ang ospital na ito ay magsisilbing bagong tahanan ng kagalingan, pag-asa at serbisyong pangkalusugan na abot kamay ng bawat mamamayan. Bilang panimula ay inaanihan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo para sa ating pambansang awit na nagsusundan ng panalangin at ang awit ng Maynila. Sa pagkakataon ito mga kapatid, pwede natin itaas ang ating mga mananagumpay ng mga kamay sa napakagandang panahon na ito, araw ng panalangin. Alam natin na ang panalangin ay ang kapangyarihan ng mga nananampalataya sa Diyos. Prayer is the most powerful that we can ever invoke sapagkat tatanggapin natin si Lord ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas based upon John chapter 1 verse 12. Sige po, sumabay po tayo sa napakaikling panalangin ito at tapos tayo po mag-pray even more. Lakasan natin. Mapagmahal naman sa ngalan ni Jesus, pinagsisisihan ko po ang lahat kong mga kasalanan. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas.
Sinasampalatayanan ko na si Jesus ay maluwalhating muling nabuhay, nakaupo sa kanan ng Ama. Sa araw na ito, na napakahalaga, ay tinatanggap ko bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat o Diyos na pinakikinggan mo po ang aming taus-pusong pananampalataya at pagtanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat o Diyos na ikaw nga ang namatay sa bundok ng Kalbaryo upang ako'y mabuhay, magkaroon ng masaganang pamumuhay ayon sa iyong pangako. Salamat o Diyos. Still raising up your hands, my dear brothers and sisters. Father God, we praise and we thank you for this beautiful day of the inauguration of President Corazon C. Aquino General Hospital. Buo ang kanilang mga kasalanan at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Salamat po Diyos na kami po ay taus-pusong nananalig sa iyo na may ginagawa ka, Panginoon. Hindi lamang sa Metro Manila, kung hindi sa buong Pilipinas at buong mundo. Salamat po Diyos na ikaw ay mabuting pastol. You are a God of power, glory, and you are waiting for people who will dare to believe in the awesome power of God. Alam namin, O Diyos, na sa pamamagitan ng aming sama-samang panalangin, ngayong araw na ito, Panginoon, may gagawin kang mga bagay na hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, ni sumagi sa puso ng tao, ang mga tanda't kababalaghang inihanda ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Awa mo po, O Diyos, ang lahat ng mga nananampalataya sa Diyos ngayon. Alam namin, Panginoon, may kakaibang kapangyarihan ikaw na dumadaloy sa aming mga buhay, Panginoon. Kapayapaan, kagalakan, pagpapatawad sa isa't isa. At inyong sinabi, Panginoon, mamamatay tao, ang isang taong nagtitimtim ng puot sa kanyang puso at walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mamamatay tao. John chapter 3, verse 15. Lord, we thank you for this beautiful day. Thank you for this hospital, O Lord God. Thank you, Lord God, sa buhay ni Dr. Naomi, Lord. Continue to bless her and all our beloved public servants, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, punong-puno kami ng kagalakan na ipasa Diyos ang lahat. At alam namin, ang iyong kapangyarihan ay dikilos sa aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Pagpalain mo po, O Diyos, at gumawa ka ng kakaibang himala, tanda't kababalaghan ngayon. Alam namin, Lord, ng sino mang may karamdaman, pinagaling mo na kanina pa, Panginoon. Mga problema sa bansa, binibigyan mo na ng lunas, sapagkat ikaw nga ang nangako, O Diyos, na ang lahat ng kapangyarihan ay galing sa iyo. At ang mga pinuno ng bansa paglumuhod, katumbas ni Jehoshaphat, Lord God. They were surrounded by the enemies. And yet, Jehoshaphat did not believe, did not use his temporal power, but trusted in the Lord with all of his might and heart. And they came out to be victorious, O Lord God. Alam namin, kami po ay higit pa sa mga pananalumpay. Ito ang araw ng aming kaligtasan. Ito ang araw ng kagalakan na hindi ba ibibigay ng mundo kung hindi ikaw lamang, O Diyos. To God be the glory. In Jesus' mighty name, and everybody shout! Yeah! Everybody shout! بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم في هذا اليوم المبارك
وفي أول يوم لفتح هذا المستشفى نسألك أن تنزل علينا رحمتك وبركتك. O Allah, sa araw na ito na pinagpala, sa unang araw ng pagbubukas ng ospital na ito, hinihiling po namin na ipagkaloob mo po sa amin ang iyong awa at masaganang biyaya. Allahumma ja'al hadha bidayata khairin wa masdara sihhatin wa afiyatin li ahli Basico. O Allah, gawin mong ito ay simula ng kabutihan at maging bukal ng kalusugan at kagalingan para sa mga taga-Basico. Allahumma alhim man sahama fi fathihi rushdan wa hikmatan wa khasatan al-muhafiz Honorable Isko Moreno Dumaguso wa riasatan barangay Diana Espinosa wa Congressman Honorable Erwin T. وأجعل أعمالهم هذه خيرا للناس وبركة للمجتمع. O Allah, bigyan mo po ng tamang patnubay at karunungan ang lahat ng naging dahilan ng pagbubukas nito, lalo na po ang aming mahal na Mayor Honorable Mayor Isko Moreno Dumaguso at si Congressman Honorable Erwin T. at si Honorable Congresswoman Diana Espinosa, kasama ang kanilang mga katuwang, gawin mo ang kanilang ginawa ay maging kabutihan para sa tao at pagpapala sa komunidad. Allahumma alif bayna qulubil muslimin wal masihiyin fi hadha al-balad waj'alhum yata'awanuna bi khayr fil balad wan nama'il mujtama'. O Allah, pag-isahin mo po ang puso ng mga Muslim at Kristiyano sa lugar na ito at gawin mong sila ay magtulungan para sa ikabubuti ng bayan at komunidad at ikapaunlad ng komunidad. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maraming salamat. Maaari na po tayong umupo. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. At bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang po yung knowledge ang presensya ng mga taong naging dahilan upang maging matagumpay ang proyektong ito. Kasama po natin ang Officer in Charge, ang Hospital Director ng Corazon C. Aquino General Hospital, Dr. Naomi Lajica Licuana. Kasama rin po natin ang Officer in Charge ng Manila Health Department, Dr. Grace H. Padilla. Kasama rin po natin ang ating City Engineer, Armando Andres.
Kasama po natin Honorable Congressman Erwin Tieng. Ang ating minamahal ng mga councilors, we have Councilor Chet Borromeo, Councilor Attorney J.B. Hizon, ng President Corazon C. Aquino General Hospital. Palakpakan po natin Dr. Naomi La Chica Lipuanan. Kagalang-galang at ipinagmamalaki natin punong lungsod ng Maynila, Honorable Mayor Francisco Isko Moreno M. Dumagoso, ang minamahal po natin Vice Alcalde, Vice Mayor Angela Ley Chi Atienza, kagalang-galang na kinatawan mula sa ikalimang distrito, Congressman Erwin Cheng, mula sa ang ating mga konsihales mula sa ikalimang distrito, sa pamumuno ng Councilor Mami Pangko, Chevrolet, J. Hison, at Bobby Espiritu. Sa mga natatanging panauhin mula sa Department of Health, sa pamumuno ni Dr. Lester Tan at Engineer Christine Tan, mga taga-PhilHealth, sa pamumuno ni Sir Walter Bacaresa, mga department heads, Barangay Chairman Diana Espinosa, at mga barangay chairman sa kalapit na distrito, fellow doctors, friends, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam niyo po kanina umaga, napakalakas ng ulan. Bumaha pa. Akala ko hindi na matutuloy. Pero God is good all the time. Actually, pinupukpok. Kasi ko, nakakabuksan. At hindi ito magaganap kundi sa tulong ng lahat ng department heads ng City Hall, sa pangunan ng City Engineer Arno Andres, ng LTRRMO Director Arnel Angeles, na siya po nag-ranas ng tubig sa aming araw-araw. At lahat po ng mga iba pang department heads. Siyempre, nandiyan po ang mga konsihal na walang sawang sumusuporta sa kapangangailangan para matuloy na po ang pagbubukas nito. Salamat din po sa aming mga hospital directors, sa pamumuno siyempre ng ating masipag na OIC ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. At mga salamat pong director sa pamumuno po ni Dr. Janet Tan, Dr. Ted Martin, Dr. Eric Sison, Dr. Lucky, and Dr. Edwin Perez. Sila po ang tutulong para magkaroon po tayo palagi ng doktor dito po sa ating hospital. At hindi lang basta doktor, mga espesyalista. Alam niyo mga kapaseko, asahan po ninyo ang magiliw na pag-istima ng mga doktor at nurses sa hospital na ito. Sapagkat, sabi ng pihina ni Mayor, maglingkod ng may ngiti sa labi at walang masungit na kawani sa basta hospital. Ba't parang yung gusto niyong part? Alam niyo po, air condition, makabago ang mga gamit, ang oxygen hindi tinutulak, ang oxygen nasa wall, tumutuwa lang. Diba? At meron po tayong pharmacy na punong-puno ng gamot para sa atin. Pag nag-reset ang doktor ng antibiotic, 7 days ang bibigay sa inyo. Hindi apat na piraso, 7 days. Totoo yun. Pag binigyan pero pagdating ng araw, isang buwan kayo po kanino para po ang maintenance medication. Alam mo po, nagsilang po, gusto ko pong sabihin sa inyo na napakapalag natin dahil barangay Paseo lang ang barangay na may sariling hospital. Yung aming hospital, per district po yun. District 1 hanggang 6. Kaya kung sobrang mahal kayo, binigyan kayo ng sarili niyong hospital. Ano naman natin, pamasahe, di ba? Mamasahe
ibig na kayo sa labas. No? Pagkain pa, pag nagutom kayo, di ba? Kaya ngayon, bubuksan po natin ang outpatient department pa lamang. Ito po ay magsisimula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. May check up po, specialista ang bibigyan sa iyo sa pediatrics, OB-GYN, internal medicine, surgery, at dental. Magpahulat na kayo, magpapasa kayo. Maraming salamat. Today, we also honor the tireless efforts of countless individuals who also helped us. Ang mga ating city administrators at the reward boss, Chief of Staff Cesar Chavez, si Secretary of the Mayor Edna Sartan, walang sawa po sila na tumutulong sa amin, kahit nakukulta na po sa amin dahil sa aming pangangailangan, dahil gusto po mabuksan ang OPD. At hindi lamang po pangangailangan medikal ang inaatid sa inyo ng ating mayor. Alam niyo po ba, nakipagtulungan po ang ospital sa pamumuno ni mayor sa PhilHealth para po pumasok sa inyong iskinita, sa inyong street, tapukin kayo sa inyong bahay para lamang kayo ay ma-enroll sa PhilHealth. Tama po ba? Napakarami pong barangay health workers at barangay nutritionist ang pumapasok po sa inyong iskinita at bahay-bahay para hindi na kayo lalabas pa ng Baseco. Sila ang pupunta sa inyo para po kayo po ay ma-enroll. At masaya ko po, ipinapalita sa inyo. 2,200 ID ng PhilHealth na po ang ipinamimigay namin na natapos namin. Pwede na po kunin mamaya o next week. May listahan naman po tayo yan. Kaya, yung mga papaprofile po nito, malalaman po namin sa ospital kung ano po ang pangangailangan ng mga taga-Baseco. Sa mga kaibigan naman natin sa private sector, sa pamumuno ng mga Rotarians from District 10, thank you for being part of this historic moment. This hospital is a symbol of resilience and progress, built to ensure that quality care is no longer a privilege, but a right, fundamental right. Together, we will rewrite history, a story of this community. As we open our doors today, let it signify Pag may nakaray ng staff, anong gagawin? Ano pa sa buhay mo? Ipapaglatay na si Sir Man pag makaray ang staff. Bilang pagpapatuloy na isinunod pong ibigay sa inyo para po sa kanyang mga mensahe, ang ating pong napakasipag na Congressman, palakpakan po natin, Congressman Erwin Tien. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kung po kayo. Binabati ko po lahat ng ating mga kasama dito sa Baseco. Of course, headed by Chairman Diana Espinosa. And lahat po ng ating mga barangay officials, nakita ko po may mga chairman po tayo sa kabilang mga barangay na nandito ngayon. Binabati ko po ang mga opisyalis ng Department of Health. Of course, ang ating City Council sa pamumuno ni Majority Floor Leader Monyo Paco. At nandiyan din po si Councilor Bobby Espiritu, si Councilor Attorney J. Bison, si Councilor po or Benteng Barangay. Hindi po pa rin siya makakatumbas ng laki ng Baseco. At isa sa nagiging problema po ng Barangay Baseco is pag may nagkakasakit, lalabas pa sila at ang layo ang gastos ng pamasahe papunta ng Ospital ng Maynila, papunta ng PGH, doon pa lang po naubos na yung pera nila. So, kaya gusto ko po na magpasalamat kay Mayor Isko Moreno at kay Vice Mayor Chi Atienza sa pagbibigay ng pagkakataon na hindi na nila kailangan lumabas at hindi na lang tayo kailangan umasa sa ating health center dahil ngayon po sa tulong po ng ating mayor, sa tulong ng ating vice mayor, magkakaroon na po tayo ng sarili nating ospital. At ako naman, for my part, sobrang thankful ako, mahal na mahal ko ang Barangay Baseco. Kung ano naman po ang matutulong, mahihingi natin sa national government, asahan niyo po, ibababa natin po yung dito. Salamat po. Magandang umaga po sila. Maraming salamat. Muli, palakpakan natin, Congressman Erwin Tien.
Sa pagkakataon po ito ay ipakikilala ko naman po sa inyo para po sa kanyang mga mensahe at upang ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita, palakpakan po natin ang ating butiing Vice Alcalde, kagalang-galang Vice Mayor Angela Lei G. Atienza. Magandang umaga! Kamusta po kayo? Pero bago ang lahat, gusto ko muna bumati sa ating mga kasama ngayon. Si Dr. Grace Padilla na nandito na talagang tumutulong sa atin. Si Dr. Liquanan na siya talagang hindi na rin natulog. Aminin mo, Dok, hindi ka rin natulog para makasiguro na mabuksan ito. Ang ating mahal na alkalde, si Congressman Moreno de Magoso, ang ating kaibigan, si Congressman Erwin Cheng, at of course, si Chairman Diana, Chairman, Congressman. Ang ating mga kasama, mga officials mula sa PhilHealth, si soulmate ko sa public service yun eh. Dahil hindi man kami nag-usap, nalaman ko, kasabay ng pagbukas ng President Corazon Aquino General Hospital, magkakaroon kayo ng 60 libre na gamot at vitamin. Kaya masaya-masaya ako para sa inyo. Dahil sa totoo lang, nung umiikot ako dito, bago pa ako nag-isip na pumasok sa mundo ng politika, nakita ko na ang mga tao sa Baseco ay tunay na mga espesyal na tao na alam kong nagdadasal na sila ay mapansin ng gobyerno. Pero pinakamaganda dyan, ngayon, kitang-kita na natin na kitang-kita at mahal na kayo ng gobyerno ng Maynila sa pamumuno ng ating napakagaling at napakasipag na alkalde na si Yorme Isko Moreno de Magoso. Hindi ko na hahabaan ang gusto kong sabihin ngayong umaga dahil alam ko, kilig na kayo na marinig ang ating mahal na alkalde. Pero bago ko iiwan ang mikropono, gusto ko lang sabihin sa inyo, mahal po namin. Maraming salamat po. Ito na po ang ating napakagaling na alkalde ng Maynila na alam ko kaagapay natin na itaas ang pamuhay ng bawat Manileno, lalo na dito sa mga taga-Paseco. Sa Kabanay Kumpo, sa lahat ng mga Muslim na mga kapatid ko na nandito at alhamdulillah. Maraming salamat po. Bago na pala. Anyway, maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor G. Atienza. At sa ating mga bisita, teka muna, ito mo, sa buhay, pag nasasanay na tayong kung ano yung meron na dumarating, at ito'y libre at nakakamit natin, minsan nakakalimutan na natin i-appreciate that there are people behind or may mga tao sa likod nito na nagpupursigi at ginagampanan ng kanilang tungkulin upang makapagbigay ng serbisyo, mano pa at lalo na sa may mga sakit nating kababayan. Yan ang ating partner, ang Philippine General Hospital. Okay? Sa ating DOH family, sa PhilHealth family, sa ating mga direktor ng ospital, ating Congressman Erwin Cheng, Director Liquanan, at ang ating barangay chairman, Chairman Diana, at Chairman Cristo, ating Engineer Andres na hindi natutulog kasi matagal nakatenga yung ospital nyo, tumulo, inayos ni Andres. At Director Grace Padilla, mga chairman na nandito, kagawad, secretary, treasurer ng Intraport, ating mga konsihal, ang ating majority floor leader, Monyo Pangco, Che Borromeo, at konsihal sa Tondo,
Ito, siya po ang chairman ng Committee on Health. Ang ating Kusyal Irma Alfonso, Kusyal JB Hison, Kusyal Bobby Espiritu. Meron pa ba ako nakalimutan? Kompleto na kayo? Si Awi. Oh, medalyo kayo rito. Tambay lang sa kanto pig eh. Kusyal Awi siya. Mga tanod, sector leader, kapulisyahan, mga purok leader, mga nanay, tatay ko, mga bisita namin, mga minamahal kong lolo't lola, may asin pa, I love you. Pasensya na kayo mga kabataan ha. Alam nyo naman, spoiled na spoiled sa akin yung mga lolo't lola ko. At siyempre, mga batang Maynila. O, lahat kayo na nandito sa Baseco, good morning! Those who are blessed in life must have more in law. Hindi po ako may sabi nun. Ang may sabi po nun, ay ang dating nating magaling na Pangulo Ramon Magsaysay. Today, we're showing, and at least, remembering those lines, inaalala natin yung mga sinabi, sinalita ng ating dating Pangulong Magsaysay na pagmalasakitan ng higit ang mga tunay na nangangailangan. Nakatotoong isipin, I think, sa buong Pilipinas, pwede kong masabi na ito lang ang barangay na may sariling ospital. This hospital may serve at least 80,000 people from Intraport to Baseco. Yan. Isang kembot nyo lang. Sabi nga ni Congressman Erwin kanina, marami at totoo ang insidente na ang may sakit hindi na umabot sa gut. Ipinangalan kay President Corazon C. Aquino. Si President Corazon C. Aquino ay simbolo ng kalayaan ng ating bansa. Ito rin ay araw ng kalayaan ng paghihirap ng mga kababayan natin na kapag nangangailangan ng programang pangkalusugan, hindi na sila mahirapan. Layang-laya na kayo dahil nandito lang kapitbahay ninyo. To honor former President Corazon C. Aquino in our own little way, no matter what, lang politika, we always give credit where it's due. Now, sana kayo naman, mga naparito, alam po ninyo, may mga kwento na masungit ang nurse, masungit ang doktor. Ako na magsasabi sa inyo, ako na, para wala ng kalituhan. Lagi niyong isa sa isip at isa sa puso, tao din sila. Napapagod, napupuyat, nakukonsume. Alam mo na yung konsume? Yung mga taong gobyerno, hindi ginagampanan ng kanilang tungkulin, walang supply ang health center, walang supply ang ospital. Kahit gaano pa kadalubhasa ang doktor at nurse, experienced nurse, nothing they can do kung wala naman silang gamit. Tama ba? Tapos may problema pa sa bahay. Sinong wala? So what I mean is that, bakit ko yun ipinaalala sa inyo? We are all human beings. We make mistakes. Ako mismo. Nagkakamali. Natutumba. Nadadapa. Walang perfecto. Pero,
ang importante sa atin ay pag-uunawaan, pag-iintindihan. Bagay na ipagpasalamat natin kung anuman ang meron tayong pinagkalooban Diyos. Huwag natin hanapin ang wala. Ipagpasalamat kung ano ang meron. Ewan ko yun ang turo sa akin ng nanay ko. Hindi ko alam kung tinuro rin sa inyo ng nanay niyo yun. So with that, pag ganon ang mindset natin, magiging masayahin tayong tao. Bakit? Marunong tayong matuwa, makapagpasalamat sa mga bagay na meron tayo. So, maging mahirap. Maaaring lalating ko na sila dito. Except kay Dian. Hindi ko alam ang istorya ng buhay ni Chairman Diana. Pero sigurado ako sa mga naparito, ako na mismo makapagsasabi, mahirap maging mahirap. Hindi dahil sa natutunan ko sa eskwelahan yon, dahil yun ay dinanas ko. Kaya, mapapansin ninyo ang pamahalang lungsod pagbalik noong July 1, muling namuhunan sa kanyang pamayanan at mamamayan sa pamamaraang I think ay mas epektibo. Investing into NBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. Yung apat na yun, kung nakikita nyo mga palapalamuti, benching lang yun. Pampasarap sa rekado. Ang importante, yung tunay na rekadong maipatupad ng pamahalaan kung paano patataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Doon ako. Yun ang tutunguhan ko. Doon ko kayo dadaling. Loobin nawa ng Diyos. Nabigyan ako ng kakayanan at resources. Hindi ako titigil. Maswerte kayo sa 5th District. 2 ospital na kayo. O di ba nakita nyo na yung ospital ng Maynila? Sa tulong ng PGH, sa tulong ng Heart Center, ang ating lungsod, na bagay na sana'y noon pa, nasimulan 3 years ago, katulad ng ospital nyo, dapat 3 years ago na, bukas yan. Sa September 8, sino ba rito maraming minahal? Taas ang kamay na maraming minahal. Baka marami na puso nyo. Sa September 8, yung ating cat lab ay bubuksan na sa bagong ospital ng Maynila. Yorme, ano po yung cat lab? Yan ba'y para sa pusa? Kasi gusto ko linawin, alam mo maraming marites. Ito naman si Yorme, pati pusa, binigyan pa ng laboratory. Yun po. Mag-umpisa tayo, dadaan-daanin natin, unti-unti natin. Yung gamit na yon ay hindi biro ang presyo. Pero isang bagay na hindi rin biro sa gastusin ng isang pasyente, mano pa ang mahirap at middle class. Lalong-lalo ng middle class. Kasi ang mahirap, wala talagang pagtosgas yun. Mag-umpisa tayo, angiogram. Sino na angiogram na? Ito, si Joseph. Joseph, tama. Johnson. Na-angiogram ka na? No, magkano? Para lang maalaman ng tao. 80,000? Angiogram pa lang, ha?
Mga 50, 80. Kasama na angioplasty. Totoo po yun. Pero ito muna, doon tayo sa medyo malapit sa katotohanan. Angiogram alone would cost you about 30, 50, 80,000. Depende sa pasilidad. At loobin naman ng Diyos, through the help of PGH and Heart Center and other specialists in this country, training our people, magkakaroon tayo ng angioplasty. Ang angioplasty ay halos umabot, bare minimum, 300,000, 300,000, 500,000, at baka umabot ka pa ng 1 million. Tanong, sino may 300,000 dito? Sino may 500,000? Siguro lalo naman yung 1 milyon. At kung sakali, itong malungkot na katotohanan, yung magulang ang may sakit, kahit meron siyang 300,000, hindi niya gagastusin yun. Ipakakain na lang niya sa anak niya. Kaya lamang, siya naman ang malalagay sa alanganin. Yan ang tunay na katayuan ng isang mahirap na pamilya. Kaya, maswerte kayo, maswerte yung mga taga Maynila. Mababawasan na natin ng pila sa PGH, mababawasan na natin ng pila sa Heart Center. Dahil ang syudad ng Maynila ay merong ganitong pasilidad. So, abangan nyo yan. Kaya ngayon, pwede na kayo magmahal na magmahal. Huwag lang yung kapitbahay nyo. Now, today, again, to our partners, DOH, PhilHealth, National Government Hospitals, to corporations, individuals, na walang sawang tumutulong sa atin, sa ating mga doktor, nurse. Napansin nyo ba, tahimik ang Paseco? Marami natakot dito nung i-duty ko dito eh. Hindi, huwag kayong matatakot. Tahimik ba, Paseco? Tahimik? Parang kalanganin kayo sumagot. Ba't hindi tatahimik to? Naalala ninyo? Dati, PCP lang to. Diba nag-mayor ako, ginawa kong presinto? Diba? Diyan. Tapos, may Pasay community na kayo, naka-townhouse kayo. Meron kayo sarili eskwelahan. Palengke ninyo, pare-renovate ko na. Yari ka na, Andres. Nakaplano na. I-retouch natin yung palengke. So, it's a full community. All we have to do is behave. Discipline. Di baling mahirap tayo. Huwag tayong maging dugyot. Pag sira ang damit, may punit, naghinis-nis, tayin nyo. Ayun ang ginawa ng nanay ko. Huwag kayong matakot, unahon na lang yan. What I mean is, sa mga huling sandali natin sa mundong ibabaw, tayong mga nakatatanda, huwag susuko na gabayaan ng kabataan, gabayaan ng ating mga anak, ng maayos na pakikitungo, maayos na pag-iisip, maayos na pamumuhay para sa kanila. Tinataguyod natin sila, but at the same time, importanteng gabayan natin ang ating mga supling. Because pag nagpantay na ang paan natin, sila maiiwan sa lugar na ating kinalakihan. Ano uri ng pamayanan ang kanilang matatamasa? Kung ngayon, hindi tayo nagbuti. Kung ngayon, hindi natin ginampanan
ang kanya-kanya nating tungkulin sa pamilya, sa pamayanan, at sa pamalan. Now, yung hinihingi ko sa inyo, susuklian ko. Susuklian ko na patuloy ninyong maramdaman na may gobyerno. Magdidisiplina. Huwag makipagmarites. Sabon na rin. O, pag uminom, tulog. Huwag nakahara-hara sa kalsada. Hindi. Basta, ngayon, yung paalala ko yung maaari binibiro-biro ko, pero sa totoo, half truth po yan. Personal kong request sa inyong lahat. Ayusin nyo lang ang pamumuhay ninyo. Sila, ipakita natin sa labas ng Baseco na welcome silang pumasok dito sa ating komunidad at ligtas silang makakauwi. Tama ba? Kaya? Pwede? Naman. Oh, so ngayon, iaalay na namin sa inyo to. Ingatan ninyo, pag malasakitan ninyo. As we progress and partnering ourselves with DOH, we will go in achieving all those requirements. Si Jim. Ang hirap nun eh. Minsan bumabagsak, naawa naman ako doon sa ating mga hospital workers. Maternity department, OPD, surgery and internal medicine, laboratory central diagnostic, x-ray, radiology department, pharmacy, dietary department, male and female wards, 22 beds, isolation ward. Oh, sino na gusto mauna? May morgue. At least, malamig-lamig. Hindi ka napapawisan. One service elevator for patient in bed. Hindi mo nakakargahin. Bakit? One passenger elevator with 10 persons capacity, emergency ramp, 7 nurses and 22 comfort rooms. Kalaunan, pag tayo'y nagbuti bilang pamahalaan, o malay nyo, ma-achieve na natin, fully operational ang lahat ng yan under level 1 through the help ng ating DOH. Oh. Sino ang mga pumi? May mga pumi? Bungal. Yung kita, pag tumawa, kita na ngalang-alang. Meron kayong dentista dyan. Kundi man sa inyo, alagaan nyo yung anak nyo sa kapo nyo. Regular nyo ipa-check up. Tingnan niyo ako, mapapansin nyo bang squatter ako? Kasi kahit asin, pinantutulbrush ko. Sabi ng nanay ko close up. Walang pera, dot-dot mo sa asin. Ito. Tas maligam-gam. Ayun, toothbrush, umaga. Awa ng Diyos. Ingatan ninyo. Maganda naman na dyan na may facility niya. Ayusin ninyo na ang sarili at ng mga anak. So muli, maraming salamat sa ating mga bisita. I will see you soon. Sa mga barangay ng Intraport, you can go here. You're welcome here. To everyone. Ito, kami ni Chi Atienza at ng inyong konseho ng Maynila, Congressman Erwin Cheng, lahat ng mga halal ng bayan ninyo dito sa lungsod. Inaalay namin sa inyo ito. At nawa, maging at tuloy na maging maayos at malusog at payapa ang pamumuhay dito sa Baseco. Mag-iingat kayo. I love you. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you.